Sa special episode na ito ng Vote Wise, kasama natin ang tinaguriang Smiling Assassin, ang ekonomistang si Professor Shelo Magno. Kasama rin natin si dating Presidential Political Advisor at ngayong political analyst na si Ronald Llamas. Kikilatisin namin ang mga matutunog na pangalan na tumatakbo sa pagkasenador sa 2025. Naglabas na ng mga pambato si BBM. Siyempre may pangtapat ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na yung mga kilalang nasa oposisyon at kritiko na mga Marcos at Duterte. Karamihan sa mga matutunog na pangalan ay incumbent o dating mga senador na nagbabalik. Iba naman, talagang sikat lang o matunog yung pangalan. Siyempre, marami sa mga tumatakbo galing sa political dynasties. Yung mga nagtatanong sa akin, sino ba yung dapat iboto? Ako naman, as a rule, hindi ako nag-endorse. Correct. Nilalatag ko lang yung mga facts. Negative mostly. Tapos, kung meron makitang positive, binabanggit ko. Pwede bang boycott? Pwede rin, di ba? Nasa botante yan. Ano ba criteria dito? Kailangan age qualified sa criteria ni ano? Wala nang papasa kasi ang age qualification ni Donald is 16 to 30 lang. Yeah. Oo, Pwede okay. yung standard ba yan? No? Sa'yo nga, 16 to 30. Depende, pag-uusapan natin. So dito sa ating mug, meron mga pangalan Tayo, dyan. puro black propaganda. Oo nga, nagsimula na eh. Lahit na eh. Nang wawakwak na, no? Assassin na Dito may mga pangalan dyan ng mga tumatakbo sa pagkasenador. Most of them pasok sa top 20. Bubunot tayo ng isa, tapos pag-uusapan natin yung kandidato na yon. Basically, ang goal natin to help guide the voters. Okay. Hindi naman ito about paninira doon sa mga kandidato na yon. Pag-uusapan lang natin. Kikilatisin natin in short. Paninira na. Call a spade a spade. Ayan na siguro ibig sabihin kung may mga nagtatanong bakit daw smiling assassin si Prof. Shelo. Ayan na. Diba? Nakangiti habang winawakwa ka. Habang winawak mo katabi. Okay, sige. Shall we start? Ay, game. Isa lang baka ganahan ka. Gawin mo 3. Isa lang. Para kung 20 yung i-discuss hanggang mamaya. Hindi naman 20. Konti lang yan. Konti lang. Dalawa. Sabi na eh. Dalawa agad yung gustong tirahin. Oo. Sino yan? Uy! Dynasty ba? Ay! Magandang konteksto yan. Hindi naman. Tito Soto. Sige nga. Hindi naman. May mga nagtatanong kasi, no? May mga bumabanat. Vico Soto, Tito Soto. Explain nga natin yung context na yun na hindi siya necessarily dynasty. Oo. Oo. Dahil parang malayo eh. Oo. No? Tsaka walang dependency relationship eh. Lalo na yung kanyang pamangkin talagang very independent. Correct. Oo. So, awan ko. Pero from my vantage point, hindi dynasty. No? Pero does he deserve to be back in the Senate? Former Senate President. At one point, siya yung pinaka-veteranong senador. Pangalawa, si Drilon. Sobrang veterano niyan. Oh. Well, kumpara nga doon sa Ano bang ano niya? Ano kumpara doon sa present crop. Pwede na, di ba? Pwede na. Ano magandang achievement niya as a senator? May naalala ka ba? Dati sa committee ng kanya ng anti-drugs. No? O tapos? Nag-majority leader. Hindi, aside from mga posisyon na hinawakan nila, ano yung remarkable policy na na-push nila bilang senador? Actually, honestly, wala akong maalala. Ako din wala akong maalala eh. May naalala ko pero negative eh. Kasi na-interview kami before sa ANC nung dinedefend niya si Duterte dun sa China policy. Yung sabi niya yung isda. Yung isda. Yung mga isda. Siya nagsabi nun eh. Pag napunta sa atin or sa China, sa kanila na yun. Iba yung citizenship ng isda. Diba? Kung saan napunta. Chinese, Medyo worrisome yung mga ganong thinking kasi pag hindi mo seryoso yung policy tsaka yung analysis, tapos ginaganon-ganon mo lang, di ba, it will reflect on how you treat yung mga policies na ini-implement na. Pero yun yung problema dahil non-ideological yung ating mga senador, mga politiko. So, in a way, may pagka-populist sila eh. Depende sa Ihip ng hangin. klima, depende sa mood ng panahon, depende yung mga leaders. So yun siguro yung isang negative sa kanya. Pero wala akong maalala masyado eh. Wala ba? So wala siyang positive kasi wala siyang plagiarism. Di ba may parang plagiarism It's a issue speech. sa speech? Reproductive health deliberations yan. Pero ang claim niya kasi, sinite niya na yung source during the first part of his speech. So all else na sumunod, referring to that source. Parang ganun yung paliwanag niya. Hindi ganun sa academe, di ba? Oo. Every time you have to mention it. something. Sabi kasi nung isang kilala kong journalist na nakasuhan ng plagiarism. Sabi niya kasi,
a good imitation is the most perfect originality. No? Yan ang Pero yun nga, di ko alam kung nag-apply dito, pero okay lang. Marami kasi mga decente at respectable na journalist na plagiarist din eh. No? Hindi naman natin bubunutin yung mga yun dito, di ba? Di ba may binabanggit ka? Hindi naman kailangan maging journalist para maging plagiarist. Tama. pwede rin bang analyst? Ito na yung example dyan eh. Pwede kasi vlogger ka. Or analyst? Yung i-interviewin ka, tapos kinabukasan nakasulat na yung opinion mo, walang attribution. O, sino yun? Hindi, walang hypothetical lang. Hypothetical? Na ganun ka? Hypothetically? Hypothetical lang. Dahil pinipiga ako ng katabi ko eh. Sabi niya kasi names eh. Oo. Akala ko names tayo dito. Hypothetical lang yun. Pero si Tito Soto, at this age, at this stage in his political career, kasi may mga nag-iisip dati, nung natalo siya sa VP race in 2022, baka mag-retire na. Pero ang taas ng numero, babalik pa rin. What can he still offer sa Senado? Well, yung experience, no? Sana. Tapos yung mga... sana mas mag-focus siya doon sa... Umismid eh. Yung mga negative. Na. Ako, lagi ko kinukumpara doon sa present crop eh. No? Diba? Present crop eh. Masyado yata mababa yung standards natin doon eh. Parang wala na kasi. Di ba? Sino na? Kung may 20, no? Sino na? No? Doc Willie Ong na tayo. Anong gusto mo? No? So magiging statesman si Tito Soto ron sa crop na yun. Limitado. Hindi, sabi mo kasi, he will bring experience. Kanina pinag-uusapan natin, anong experience? Senate rules. Wala naman tayong maalala. Experience sa Senate rules. Managing the Senate. No? Isa yata sa pinakamatagal na dyan, like Drilon eh. No? At one point ka siya yung most senior. Pangalawa lang si Drilon. Ganun talaga kababa yung standard natin. Ba't parang nagkaroon ng may dumaan na anghel ah? Walang masabi kay Tito Soto. Dialectical tayo eh. Pag naghahanap ka ng positive, talagang kayurin mo na. Sige na. Ako ba? Ikaw na, siya. Pag ganun eh. Pag ganun ba? Pag ganun eh. Paano kung pag ganun? Parang pag ganun eh. Ito nabunot natin, boxing's only 8th division champion, a global superstar. Wow. Sino? Manny Pacquiao. Tumakbo sa pagka-presidente, natalo. Pero surprisingly ako kasi wala akong kabilib-bilib sa kanya nung simula. Ngayon As ba? senator? Oo. Tsaka nung tumatakbong presidente. Pero nakita ko may development during the campaign. Nag-aaral at least. Okay. Kasi pinag-uusapan niya yung mga Mandanas ruling eh. Toward the end of the campaign. Hindi katulad na iba na kung saan napupunta yung campaign. Ilang pwede ko masabing positive sa kanya. Saka mga expose sa mga health scandals, no? Yung mga expired na mga gamot na binibili tapos itatapon. Diba? In their billions, hindi yun na millions. Yun yung expose. Pero do we need Manny Pacquiao again in the Senate? Actually, alam mo, isa siya sa mga champion na health advocate sa yung mga sin taxes. Siya yung nag-push nun eh. Imagine mo kung sino yung kalaban mo. Kasi sin taxes, yan yung alcohol, tobacco. Sino mga protector niyan sa Senado dati? Si ano? Sino? Kaya nga ayaw mag-push ng sin taxes ngayon kahit ang laki-laki na ng utang ng Pilipinas for new revenue, di ba? But you have Manny Pacquiao advocating for... Naalala ko yun, sin tax law. Naalala ka, di ba? May pinipick up naman siya. Tapos, negatibo, wala ka masyadong... Wala nga. Meron ba siyang dinalang agenda ng mga Taipan? Wala naman. Ano lang, syempre, katulad ng ibang politiko, kung sino nakaupo, dun siya. Oo. Pero yun nga wala naman tayo. At saka maaga siyang nagtayo ng dynasty. Yes. May dynasty siya. So, okay. Yun ba yun? Kaya na mag-gauge, di ba? Pero syempre, don't base your decisions dito na sa mga pinag-uusapan. No? You have to do your own research. Kasi nga, lahat naman may magagawa pag naupo sa Senado eh. Depende lang kasi. Some more than others. Importante kung kanino interest yung sinusulong mo. Diba? Kanino interest ang sinusulong mo nang maupo ka? Is it your personal interest para sikat ka, kaya ka may pabibo at saka mga bombastic statement? Or at least meron kang interest na at some point nilabanan mo yung mga yung establishment. Katulad nga ng, tobacco and Or pareho. Kailangan mo pa rin maging bombastic dahil lalo na kung mag-election ka sa susunod na election. Tama. Diba? Tapos may matinding advokasya, may malalim na prinsipyo, may malinaw na pinaglalaban. Sino yan? Dapat yung brand mo nakafocus
sa isang target din. Dahil ang Senado kasi parang mono-messaging. Hindi pwede yung may plataforma ka, may vision. Sobrang haba. Masyadong marami. Dapat may isa ka lang na ma-identify. So, sino ba yung ganun ngayon sa Senado? Hindi, nung tumaas si Miriam, nung simula niya, from out of nowhere siya, judge biglang ang kanya, anti-corruption, tas youth. Yes. Ganun lang. Messaging. Si Flavier, let's do it. No? Yes. Na hanggang ngayon, naalala natin. Messaging niya, no? Na nire-revive ng anak niya sa party list, pero sabi ko, ilan pa ba sa mga botante nakakaalala nung let's do it na yun? Ano? Baka makatanggap na naman ako ng love letter nito. Oo, sinulatan ka raw. Oo, binasa ko naman yung mga love letters. At saka magalang yung mga sulat na. Talaga, nagpaliwanag. Ibig sabihin, tinamaan. Sino yan? Ibig sabihin, credible ka. Dahil kung ako yung gumawa nun, yari ako Ay! Ito Ay, ako, gusto ko. Grabe. Ito. Sinoli na ba yung ban? Yung pinapasoli sa... Di ba? Yung ano po tayo? Bong Revilla. Bong Revilla. Acquitted. Ito nga yung Hindi, pero acquitted. Pero may pinapasoli. yung mga weird decision ng na acquitted, pero kailangan ibalik mo yung pera. Pero hindi pa binabalik, ha? Anong klaseng Yung sa decision? PDAF to, Pero diba? anong klaseng decision yun, Yusek? Yung Kung may advantage mo, hindi ko maintindihan. Nalusutan niya pero may pinapasoling Yan ang bahagi. tinatawag na politics of the court. Oo nga, Pero no? kailangan mo rin ng panton ng jurisprudence. Tapos ang ang guilty yung chief of staff niya, lahat guilty, Namatay diba? na. Namatay. Oo. Ibig sabihin, may pumasok sa bank account niya. Kaninong bank account? Kaya di ba? May pinapasol Oo. Hindi, kumpara kasi doon sa isang senador, yan mo, walang paper trail. Ibig sabihin, hindi siya nakapirma. Nakapirma yung chief of staff. Kaya yun ang nalaglag. Diba? Pero Galing pinapabalik. magtago. Oo. Tapos syempre, miyembro ng dinastiya. Dynasty ba sila? Ay, hindi ba? May party list nga sila. May Misis, party list, anak, anak lahat. niya, tumatakbo na. Ganun ba? Dynasty pala yung mga Revilla. Ano yung party list Agimat. nila? Agimat party list, diba? Nananalo yan. Pero sige, benefit of the doubt. Ilang Ilang asawa niya, Juan? Mayor ba o congressman? Mayor yata ngayon. Hindi ako nagkakamali. Nagbabago may ikot-ikot ba? Mahirap na masubaybay. Mahirap na i-track Hirap i-track. Dynasties Diba? Pero in terms of competence, Yun na nga. Sige, benefit of the doubt. Ilang years na siyang naging matagal senador? na. Anong nagawa niyang memorable? Ang laging committee niya, kung hindi ako nagkakamali, Public Works. Oo nga. Na parang minana niya doon sa tatay niya. Public works, Ako, insertion, projects. Ganun ba yun? WA. Ganun ba yun? Marami kang magagawang difference, di ba? Busog ka ron. Daming flood control nun. Oo. At saka multipurpose building, diba? Sa importanteng komite. Importante. Pero yung function mo as legislator, meron ba? Lalo na kung may babayaran ka several hundred billions, no? Importante committee. Yes. Ilang percent na ba ngayon? Para maipon. Pero ano ba? Seriously, as a legislator, parang wala akong maalalang landmark legislation na in-advocate niya. Yung pagsayaw niya, hindi mo ba naalala yun? Pambansang kapalit na ng Pinagbudot siya nung huli siyang tumakbo sayaw. 2019. Sayaw niya. Yun ang naalala ko. Di mo naman kailangan mag-elect ng senador para magtakda ng bagong Kumbaga pambansang si sayaw. Robin Hood, ang naalala mo yung kanta, tsaka yung pag-suklay ng bigote. Ang naalala mo kay Bong Revilla, yung budots pagsayaw. niya. Pero si Bong, mukhang tinamaan siya. Mukhang nasasaktan siya sa mga ganyang banat eh. Kasi kung nakita niya yung mga ads siya ngayon, yung sa mga nakadikit Hindi sa na siya mga post. sumasayaw. Hindi, nakalagay na yung mga batas na naipasa niya. Ano? Oo. Yung sa ano ba to? Yung sa mga seniors? Dagdag ayuda sa seniors. Something yata. Iboboto ko na siya. Senior ako eh. Hindi, mukhang nilalagay niya na. Mukhang tinamaan na siya nung mga criticism, no? Na puro budots ka lang. Although sinasabi ni Alan Herman, di ba? That was a master stroke when it comes to political campaigning. Wala kang sinabing substantial, pero dahil medyo tagilid ka yata ng time na yun, sumayaw ka na lang at nanalo. Oo nga. Well, in terms of just packaging and convincing, recall lang naman kasi eh. Pagdating naman sa election, di naman nababasahin yung mga policies na pinasa mo, ano pa talaga yung ginawa mong trabaho. Pero importante pagdating sa botohan, naaalala ka nila. Oo. And in this case, yung pagbubudots niya, talagang nakakreate ng recall eh. Pupusta ako, magbubutot sa riyan. Pustahan. Pagka last minute na. Ang gumagawa yata ngayon si Bongo, si Bato, Oo, at saka sinamahan ni Robin Padilla. sinamahan ni Robin Padilla. Oo. Kaso yung standard ng budots nun eh. Ang Hindi sagwa man eh. Diba? Sagwa. Sana naman nang naghanap ng choreographer. Taas naman natin ng konti yung Sagwa standard. eh. Baka hindi yan ang audience kasi taga-Europe siya. Eh. Oo. Tsaka hindi nga qualified sa age range. Para sa amin mga modern 16 to 30 lang. Kailangan female. Ganon. Forever 21 ang gusto niya.
Yun yung problema rin. Talagang sinasaksak ka sa tagiliran. No? Katabi mo na yan. Katabi mo na. No? Yun nga eh. Gagawin ko nga ng Wikipedia si Sen Ed. Wikipedia para entry. ready na tayo sa 2028. So, sino si Lablab? Yan nga, sisimulan ko ng i-research, ililista ko. Kasi di ba sa Wikipedia may nakalistang spouse. Sa kanya, spouses. Baka mag-walkout eh. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. So, sino kasi Lablab? Para lang for the record. Totoo. Gumaganti dahil sinabi ko lang na kailangan ng alternative sa 2028. Oo. Kaya yung Gagawan ko na ng Wikipedia. classic na below the Nakailan na ba ako ng na-account? Mga 5. Pero mukhang madami pa eh. 5 pa lang ako. Kailangan talaga natin na So, maigit diba, 5 na alternative sa 2028. Titingnan mo yung Correct. mga criteria, ganyan. Female, 16 to 30. Ha? Sabi niya, bakit ako'y nasa sakdal dito? Diba naman si pangalan niya sa baso? Wala yung pangalan ko dito ah. Mahalaga sa akin ang inner beauty. Kita mo naman. Diba? Ilalatag na nga niya yung agenda para sa To be fair naman kay Bong, baka sabihin ng iba masyado kayong harsh din sa mga... Kay Bongo? Kay Bong Revilla. Revilla. At sa akin kasi, ang pamantayan ko, pag nilagay ka sa Senado, imposibleng wala kang magawa. Kaya nga. By mere existence, dapat meron kang magawa. Taas ng pamantayan mo. Ipipirma mo lang yung pangalan mo sa mga bumapasang batas eh. Sabi nga ni Willie Revilla ba't mo ako tatanungin kung anong gagawin ko? Hindi pa ako nananalo. Diba? Tama naman si Willie. Tama May naman. question ako, di ba dapat pag mag-file mo, may kasama ka na agad plano? So pwede bang ma-disqualify si Willie dahil nung nag-file siya, wala siyang plan? Kailangan ba? Pwede. Kailangan ba? Pwede. Dami nang disqualify. 100 na yun. Diba? So kailangan pag-file mo ng kandidato, Pero meron baka nung nag-file siya, merong nagsulat para sa kanya. Hindi pa lang niya nabasa. Hindi pa lang niya nabasa. No? So, nadula siya. Nung in-interview siya ni Nadula sa sagot. Mo, no? Oo. Okay. Okay. So, may plano para dapat? Yes. Ba't parang ibang nanalo wala? Oo. Hindi, Kasi nga budots meron lang. nagsulat. Baka yung staff nila. No? Oo. Baka yung... Meron nga nagsabi ganyan, di ba? Kailangan mo lang naman mag-hire ng magagaling na staff pagdating mo doon. Iniisip ko kasi baka sa ibang mundo ako nakatira eh. Di ba dapat kung 24 yan o 12 iboboto mo every electoral cycle? Sana makapili ka man lang na best of the brightest. Alam mo, di ba pag bumoboto ka, gusto mo yung medyo iniidolo ng mga anak mo. Diba? Tapos, paano kung feeling mo mas magaling ka pa dun sa senador mo? Parang hindi value for money nang binabayaran mong tax, diba? Sakto. Yung Taas na- galing ka. Sabi ng Next. Taas mo na, Senator. Endorse na natin. Actually, no? Pwede, no? Pwede. Paano pag mag-hire yung problema sa ka? isla, nahuhuli na sa rin. Susweldohan mo ng malaki. Diba? Di ba dapat naman yung parang medyo magaling-galing? Kaya yung bumanat baka bumalik sa akin. Baka bumalik sa akin eh. Parang ang bokeh ng crop natin. Sino next? Parang wala namang Endorse na natin mamaya pagkatapos. Mahirap bumanat eh. 2028. Ito pa nga na-file yung partido ko. Pero seryoso, may mga nagpapatakbo sa'yo, Prof. Shelo, ah. May party nga ako, yung Let's Party. Sino yan? Yan. Ay! Yan, no? Nakita mo ba yung anong nanay niya, yung insidente doon sa simbahan? Oo, sinita yung councilor na kalaban niya. Ilusog eh. Habang nagmimisa, Tapos may obispo pa yung nagmimisa. October daw nangyari, pero recently lang lumabas yung video. October ba yun? Councilor. Nilusog sa Madalas daw sila magkasabay sa simbahan. simbahan. Habang nagmimisa yung obispo, pinuntahan. Yung konsehal. Binanatan. Yung misis, parang na-trauma di ba? Misis ba o parang pamangkin yata niya. Pamangkin yata ni Cynthia Villar. Ganun siya, talagang yung babae katabi. Parang sinabi yata ang kwento ng counselor. Sinabihan siya na, huwag mo na akong babatiin. Parang ganun. Dahil, anong basehan ng away? Baka yun sa politika. Politika. Sila magkalaban eh. I see. As mayor. Kaya pinag-uusapan natin yung nanay dahil wala tayong maalala sa anak. Yung ads ng anak, si Camille Villar nakalagay, bagong muka, bagong boses, parang mali. Parang hindi bago, no? Parang hindi bago eh. Saan ako pumunta eh? Morong Bataan, Cebu. Kita mo yung mukha niya. Oo, ikalat. Talagang pan. Pero matindi, kasi sila pinaparaffle nila bahay eh. Ay, kailangan iboto yun. Talo si speaker sa mall tour niya. Kasi ito raffle bahay. Talaga, bahay? Wala silang history ng C5. Wala. Saka, iniisip mo, pag naging senador siya, ano mga interest ba yung poprotektahan niya? Baka naman hindi yung negosyo nila. Hindi eh. Kasi tingnan mo yung nanay niya, diba? Tagal na binakuran yan yung Environment Committee. Dyan yung land use conversion. Diba? Yung land use plan na hindi pumapasa-pasa. Kasi Ilang dekada na ba yung land use plan? Ang tagal na nun ng
ng political clan at saka cartel. Business at saka saka- cartel. Oo. Yun yung classic, no? Oo. Yun yung magandang gawan na research ni State capture. ni Professor. Ano ba yan eh? Ano ba yung directionality? Regulatory Is it a capture na papunta yan eh. businessman na nagiging politiko o politician na At may naging partido. businessman? Nagtayo ng partido. Correct. Nationalista. Noong unang panahon kasi, yung mga negosyante nakikipag-negotiate sa mga political leaders and parties to pursue their interest. Eh kung pwede ka nang tumakbo, ba't di pa ikaw tumakbo? Bagong trend na yan eh. Yung mga businessman na nagpupolitiko. Ito yung pinakasaks. Alam mo, interesting sigurong i-research yung laki ng growth ng wealth ng mga Villar mula nung pumasok sila sa politics. So, di ba? Isipin mo, dati real estate lang sila. Ngayon, nasa tubig na rin sila. Di ba? Mga kontrata ng mga water suppliers sa maraming sila, mga machinery. prime water. Mga machinery sa agriculture. No? Sa kanila na rin. Pwede isuriin kung paano nakabuti sa kanilang negosyo yung mga pulisiya Correct. at mga batas na Yes. sinulong nila. Sinusulong nila. Yes. Diba? Wala kami sinasabing ginawa nila yun, ha? Oo, yung anak, dating sekretary ng DPWH. Ganun ba? Di ba mga wala daw traffic sa Pilipinas? Sabi niya. Oo, na-link sila sa C5. Akala ko kung kanino na link eh. C5 pala, C5. Hindi naman totoo yun. Tinatanong ko lang, linawin mo kung kanino na link. Parang hindi naman totoo. Hindi naman daw. C5, sa May C5. first-hand knowledge ako dyan. Alam niya yun. Pati ba yung sinasabi niya? Tinatanong ko lang kung Nagkano siya agad ng instant context, eh. parang iba yung naratibo niya. Iba agad, eh. Tinatanong ko kung sino yung na-link sa C5. C5 at saka yung DPWH. Ganun kasi pag malapit sa... Iba yung context. Sa weaknesses mo yung konteksto, yun agad ang isip niya. Siya yung nag-i-interpret. Pero hindi ba garapal? O baka naman... Garapal. Garapal ba yun? Kasi baka tanggap na eh. Baka ako lang nag-iisip na garapal. No? Isipin, yung nanay mo, patapos na yung termino, gusto pumalit yung isa niyang anak para magkapatid naman. Tapos, baka si Camille kaya, didepensahan din si Kibuloy, katulad ng kanyang kapatid at saka nanay. Oo nga. Tingnan natin, depende sa ihip ng politika. Ilan na lang ba ang supporter si Kibuloy? Kasi dati, pati si GMA, nakikikorona kay Kibuloy, diba? Kasi Ang sigurado ngayon, Robin, di ba? Bongo, Bato. Oo. Si Tol ba? Dati si Amy, sumuporta sa kanya. Amy. Tapos yung mga bilyar. Bilyar. Nag-iiba na yung ihip ng hangin. So, alam mo naman dito, pagka gano'n, laglagan na, diba? Siguro kung pinapanood to ni Jingo Estrada, anong issue nyo kung mag-ina? Kami nga ng nanay ko nagkasabay eh. Oo nga. Meron pang magkapatid. Hindi na issue Cayetano, yan. half-brothers. Yung clearly dynasties. Kung nanalo nga si Jejo Marbinay, pwede pa nagsabay pa sila ni Nancy eh. Hindi ko pa nabibilan yun. No? Di ba? Di ba nag-number 13 si Jejo Marbinay? Correct. Pasok si Abby. Oo. Si Abby. Oo nga pala, no? So, more than 10. More than 10. More than 10. Wow. More is mahigit sa kalahati. Dadagdagan pa. No? Baka mamaya matagdagan pa. Bakit parang wala tayo na napag-usapan doon sa substantive ng mga pinupush ni Mother. ni And Mother? O si Camille? Sabi Si namin Camille ay congresswoman ba siya ngayon? Congresswoman. Congresswoman. At bumoto sa denial ng franchise ng ABS-CBN. Oo, tama. Tapos sila na ngayon yung may-ari nung diba? Na isang TV station. Hurt Yan, ka ba? Hurt ka ba? ang multiple diba? So TV station, Hindi naman. Water. On record lang. ang dami na masyado yung capture ng private sector. Kasi nga, housing, water, station, TV station. Kaya nga, di ba, sumakay ka lang sa sakyan, mananalo talaga to eh. Kasi sa FM, lagi na lang sila yung nadidinig mo. Tapos sa TV, nakikita mo pa rin. Paglabas mo sa sakyan, poster niya. Yun ba yung reason? Kaya Kasi nung unang tumakbo si Cynthia Villar, inisip ko rin, ang dating sa akin, parang walang ka-charm-charm tong babae na ito. Pero nananalo. Pero nanalo. Ano yun? Dahil yung brand ng Villar ganun kalakas. Kahit sinong Villar mananalo? Well, combination niya ng brand at saka yung machinery. Buhos yan eh. Buhos yan eh. Dahil nga, bahagi na yun ang negosyo mo eh. Oo. So, nakalagay yan sa kwan mo, sa libro, na investment. Di ba? May investment. Tapos may return on investment. So malalim. Ganun ka-cynical yan. No? Ganun Malalim ka-cynical yung yan. balon ng pera na pwedeng gamitin pang Ikaw yung eleksyon. number 1 or number 2 na richest Filipino. Correct. Oo. Ilan lang kami sa listahan kasi. Kaya ma-afford niya magpa-raffle ng bahay. Sipa ka naman. Dahil ang binibigyan mo sa akin, month na t-shirt. Sa bagay, may nakausap ako dating member ng isa sa mga pinaka matibay na political dynasties. Siguro before 2022. Sinasabi niya, bilyar kami.
Yung time na kinukonsider pa na baka tumakbo for president si Cynthia. Yung sabi, Villar ang susuportahan namin. Noong time na yon. Anong daw ang dahilan? Yun, yung mga connections. Isang nakita ko nung nilampasan niya si Grace po, number 1 si Grace po for the Senate, tapos biglang tumalon siya ng 4-5 million votes. Hindi nangyayari yun eh, yung ganong klaseng talon. Sino to, si Cynthia? Si Cynthia. Tapos hindi naman charming, no? Oo. Kaya magsususpecha ka eh. Na, baka hindi lang yung brand, hindi lang yung machinery, baka there's something else. Alam na ko na isa pa hiwatig ah. Pero parang gano'n na rin yun eh. It's the money. It's the money. Nakita ng ganong leap. Oo. Na nilampasan mo yung number 1. Tapos hindi mo lang nilampasan. 4 to 5 million. Ang laman. Oo. Sabi ko, what's happening? No? What's happening? No? Baka may X factor siya, whatever that is. Pero yun nga, sana dun sa mga kababayan natin na magre-reflect kung sino yung iboboto. Yun kasi yung worrisome. Kasi ang government, nagre-regulate po yan ng maraming business. Isa sa mga major function ng government ay i-regulate ang business. Government din ang pumapasok sa maraming kontrata. So how do you deal with that? Na yung pamilya nito mismo pumapasok sa napakaraming kontrata sa bawat distrito At natin. nasa gobyerno. Mag-provide Yun mo, negosyo diba? ng real estate. Tapos yung anak mo nasa DPWH. Hindi nga, diba? Conflict of interest agad yun. Clear yun, di ba? Oo. Pero, Tapos, yun nga, real estate. Tapos ikaw yung in charge sa pagbuo ng batas for land conversion. Pero does it matter to voters? Kasi baka masyadong complicated yung connections na yun for many of our well, voters. kaya mo ipaliwanag in simple terms. Kaya ginagawa ni former future senator. No? 2028. Oo. Kailangan mo i-deconstruct yan. Sige, deconstruct natin. In a simple way. Paano yan nakaka-epekto diretso sa atin? Yung mga water supply po natin. Sino yung nakakakuha ng kontrata? Ngayon, kung ang regulator mo ay siya ding may-ari ng business na nag-provide ng services sa'yo, may epekto yan doon sa quality ng service nila. Diba? Yung conflict of interest, kung mapapatupad ba. At susunod sila dito sa mga polisiya na sila din naman yung nagtatakda. Paano yung magta-translate sa atin? Magkano po yung presyo ng tubig nyo? Umaayos ba yung supply ng tubig sa lugar nyo? Ano yung quality ng tubig? Meron bang, sa palagay nyo, kung ikaw yung businessman, magtatakda ka ba ng polisiya na magpapahirap ng buhay Sa negosyo mo. Diba? So, You won't legislate against interest. Ako nga, simple lang eh. Yung inaaway yung security guard. Tapos inaaway yung isa pang security guard. Mga, di ba? Ang daming incidents nun eh, di ba? Ikaw yung pinakamayaman sa buong Pilipinas. Tapos isang mahirap inaaway mo. Inaapi mo. Oo. Yeah. Di ba yung image na yon, classic yun eh. Oo. Ito yung mga elites natin. Ito yung mga naghaharing uri, no? Talagang impunity eh. Pinapamukha dun sa ordinaryong Pilipino. Ito yung tingin niya sa'yo. So tama. So, kung ganyan yung tingin niya sa'yo, paano niyang i-consider yung interest mo kapag nagpo-provide siya ng mga basic servisyo na kinakapture niya? Iba talaga. Tubig 2028. yun eh. Ang tubig ay 2028. batayan na karapatan. 2028. Ayaw ba na shampoo? May nakita nga Ayaw ba akong... na shampoo yan? Sa kanya ko natutuwan yun eh. Nung unang binagit sa tawa ko ng tawa. Shampoo. Kala ko 5 lang eh. Ginanahan tayo. Sumali, konti na lang. Hanggang bukas to eh. Isang oras na tayo. Ay! Itong oras na ba? Ayan, ito. Ah! Penmore Abalos. Hindi pa nakakampanya yan prematurely. Hindi pa. Oo nga, ang dami na eh. Nag-appear na sa TV, daming posters. Tapos nakalagay yung yung number niya sa balota. Oo, tapos nakalagay senador. Yan ang problema sa sistema natin sa eleksyon. Walang premature campaigning, pero meron. Alam niyo yung how ridiculous that is? Kaya ko lang nung tinalakay natin siya doon sa alis ko. Oo, so ano. Sige nga. Tas-tas eh, tas-tas. Yung kanyang mga picture, diba? Medyo nakatay eh. Tapos lulugo-lugo ka na bukasan, nagpa-press con eh. Haba ng press con eh. Parang sumasagot eh. Sabi ko, napanood yata yung aming episode. Nagpapaliwanag eh. Nagpapaliwanag eh. Pero ni-reveal ba niya kung sino yung donor niya ng private plane na ginamit niya? Hindi. Hindi, pero nabalitaan ko kung sino. Sino ba? Talaga? Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero corruption issue, di ba? Pero ano eh. Tama ba? Mapagsak man yun eh, di ba? Conflict of interest yan and corruption because you should not Kung inupahan nyo, baka less pa nga eh. Oo. Diba? Pero ito pinahiram. Kung pinahiram na walang bayad, Gift kasi yun. papasok yun doon sa kwan. No? Oo. Anti-graft. Dahil tumatanggap pa ng regalo or favor. Correct. Pero ganun din naman yung duran-duran eh. Oh, ganun din So, naman. kilala mo ba? Sino bang founder ng Duran Duran? Kilala ko. Pero yun nga, yung mga ganyan, mas mabuti pa i-claim mo na ikaw ang gumastos o kaya yung pamilya mo. Tama. Na kahit inappropriate,
at least hindi papasok dun sa... So ito bang mga funders ng Duran-Duran ay naglaland na na Parang isa lang yan. Parang Isa isa lang lang. ba? Ba't ako nabalita ko 5? Hindi, parang isa lang. Hindi nag-poll, isa lang? Kami kasi, ina-underestimate ko naman kami. Hindi nyo kailangan mag-contribute. Petty cash lang namin yan. $1 million. So nagland na ba ng ano to? Ba't pa kami maghahati-hati dyan? Nagland na ba ng PPP contract to? Ay, malamang, no? Malamang, no? Pero sabi nga nila, party lang yan. It's a gift. Oo nga eh. Diba? Incidentally. Yung isa nga dumalo, hindi sinuko yung cellphone. Kaya yung apat na dumalo, ay sinuko lahat ng cellphone. So napakadaling i-trace. So sa kanya galing yung picture? Isang senadora, no, na kamag-anak, hindi sinuko. Kinuha ng picture at video. Ayaw pang i-name eh. No? Ang hirap hulaan Yan, no? Na tumatakbo rin ngayon. Kapil Sino kaapelido. yun? Oo. Sino yung mga senador na umaten? Mukhang kapilido eh. Speaking of parties, no? Hindi, pag-uusapan natin si Abalos, don't worry. Sa balik Pero na. speaking of parties, no? Medyo na-shock lang ako sa announcement ng Malacanang isang araw eh. Ano? Sabi nila, yung mga government agencies, hinihikayat namin kayo na wag magarbo yung Christmas party. Binasa ba ni Bongbong yun? At saka may ano pala, may provision na pwedeng mag-Christmas party. May budgeting for Christmas. Alam ko may mga agencies na nag-Christmas party, pero nakalagay yan sa budget, hindi Christmas party. Di ba kasama Dapat sa savings yun? may planning ka, meron kang report, may... Hindi mo pwedeng ilagay exactly yan na Hindi mo pwedeng Christmas party. i-liquidate yan as Christmas party. Pwede kasi confidential tsaka intelligence fund yan eh. Pwedeng team building. Pero huwag mo ilagay na Christmas Baka fund. national policy na. May executive order ba? O parehas yan ng POGO. Hindi ko alam kung may executive order, pero in-announce lang ni Bersamin. Pero sa akin lang, hindi ba na... Wala, Executive Secretary pa nag-announce, ha? Oo nga, wala bang wala bang self-awareness yung presidente? Yung presidente mismo napakahilig mag-party eh. Oo. Tsaka ano ba definition ng magarbo? At saka hindi nga, sanctioned. Pwedeng mag-Christmas party. Isa kasi napapagod kami. Mga elite, no? Oo, kami mga naghaharing uri. No? Hindi, babantayan natin yan kasi pa nagpa-party si Bongbong na magarbo, baka palusot niya in-sponsor. Ito kasi yung Parang definition. kasi sa amin, Ano ba yung magarbo? Sa mga elite na katulad ni Sec Ronald. Kailangan Diba? unawain nyo that the money we don't spend is only paper. We have to spend it eh. Pera, no? Oo. So you have to, kapag ka magarbo, kailangan mo mag-adjust. Kasi kung sa standard niya yung Duran-Duran, hindi yan magarbo. Okay, Actually, bonus sa yung sabi ni Abalos, pwede bang pag-usapan niyo na ako? O sige po, Abalos. Pero actually, ang nagmarka sa akin kay Abalos, DILG secretary ka na, tumakbo ka pang senador, tapos hindi pa sigurado. Ano yun? No? At saka, Halos little president ka na. Little president, executive secretary. Unless ikaw ay chief justice dati. Hindi ka magiging little president. Dahil hindi mo kabisado yung pagiging linchpin ng mga departamento. pero nandun niya sa DILG, di ba? Yung power, influence, and connections. Yes. Paano kung may vacuum sa executive secretary, ang pupuno niyan yung DILG. Oo. Pero paano kung yung dahilan nga, kaya niya tinanggap yung DILG, ay it's a strategic decision dahil ang talagang goal niya, maging senador. Oo, tsaka kung tatakbo ka senador, ang goal mo eventually ay maging presidente. Talaga. He's looking that far. Tinamin natin. Marami, if not all the senators, yun ang Gusto ambition. maging presidente. Kaya importante mag-number 1 eh. So, tatanong mo tuloy, meron ba siyang Pero presidential qualities? Pero lahat ng mga nag-number 1, hindi naging presidente. Oo nga, nawala pa, no? Si GMA Si Grace ba, po, hindi hindi. nag-number 1? Nag-number 1 yun. Si Loren, nag-number 1. Oh, naging presidente naman si GMA. Marohan. Oo nga, nag-number 1 sa GME. Oo. May isa. Nag-number 1 siya dahil sa mga memorable Pero Toro iba yun eh. Award. Iba yun eh. Yeah. Iba yun eh. Manual pang botohan yun eh. At saka nung time na yun, Hello Garcia yun eh. Oo, may Hello Garcia yun eh. No? Napagbintangan pa ako dyan kay Garcia na gusto kong hulihin eh. nag-sorry naman siya, di ba? Oh, I'm sorry. Di ba yung sobrang Kahit sincere di na malinaw apology? kung paano sa kanya nagsosorry. So, outlier siya. No? Kasi maraming masyadong explanation. Pero yung mga talagang popular na number 1, hindi. Abalos, political dynasty na matindi. Yes, Sa Mandaluyong, nagpapalitan lang yan. Berger. Mas maraming history yung tatay niya kasi ng bahid ng korupsyon. Na mayor pa rin ngayon. Di ba nakulong pa yung tatay niya? Yeah. Oo. Dating COMELEC chair. Daming issue eh. Pero sabi nga nila, bakit yung tatay pinag-uusapan Oo niyo? nga, si Ben Hur. Nagkalat nga yung mukha sa mga bus, di ba? Tapos nakalagay yung numero, number Pero 1. wala ka rin maisip na... Memorable wala rin na scandal nagawa. eh, di ba? Walang scandal, pero wala ding masyadong memorable na nagawa. Quiet na ako. May isip ako eh. Medyo... Sige nga. Tigbak natin siya sa Let's Go. Mamaya ko na sabihin, pero unrelated eh. Pero mamaya, sige.
Ay? Isa pa na. Guwapo si ano eh. Pogi kasi si ano. Pogi si... Sino mas gwapo sa kanila ni Sec Ronald? Ang hirap naman ng tanong mo. Parehas ba ng age range? Yan, sagot ko Ng na. pre-qualification? Paano kung naging gwapo pa? Si Senator, siya yung tipong ginagawa ng altar ng kalalakihan. Nilalagay sa kwarto. Ito yung goal ko ba? Pinagtitirikan ng insenso. Compliment. Gano'n. Yung ginagawa siya ng rebulto. Alam mo yung mga pagan gods? Idol. Idol. Gano'n yan. Kontento. Ano yung tawag sa Ifugao? Yung buro? Ano? Nilalagay sa mga kwan? Sa Ano mga... tawag doon? The barrelman. The barrelman. Yung ganun. Barrelman ng Baguio. Hindi yung... Ano yun? Buro? Ano? Buro? Medyo imagine mo na. Overrated. Sa Avalos kasi may mga nagre-raise ng issue dyan. Nangangampanya siya clearly, early. Yeah. Pero marami naman basically ginagawa yan. Pero sa kanya kasi, ABA, sigurado siya na yung number 1 sa balota. So ginagamit na niya. Diba? Ang rule yata basta... Labas sa 12 yan, at this point. Labas ba siya? Oo, wala pa. Wala ba siyang enough machinery? Sa labas sa 12, maraming mas mataas pa sa kanya. Kaya uphill din siya. Pero iniisip ko, Guaranteed. DILG ka na. No? I-risk mo pa. Oo, i-risk mo pa. Oo. Iba yung marka ng DILG kaysa isa sa 24 na senador. No? Hindi, pero kasi nga, baka nga kasi kaya siya nag-DILG dahil ang end goal niya, Maging senador. Senado, Para gamitin. Gamitin mo na yung DILG for a higher position. About 2028. No? presidente. Oo. Hindi mo bra kay Marion eh. Diba? Di ba DLG si Mar bago nag-ano? Oo. So anong husga? Dapat nilagyan mo ng sound effect. Ano ba husga kay Benhur? Well, in terms of competence, sigurado competent yan. Oo. Lawyer yan, mahaba experience sa local government. He knows how to run a local government. Yeah. Uh, Never siya ng... siguro as in other candidates, suriin din natin yung integrity kung meron mang Correct. bahid, di ba? Oo. Ayan. Hindi siya, wala siyang bahid yung tatay niya na member siya ng dynasty. Ito. Oh. Yung gumawa ng love letter. Oo. Ayan, Assassin. sinulatan si Smiling Assassin. Sige, sige. Ping Lacson. Tumakbong sa pagka-presidente 2022 talo. I think kasi ang ano niya, ang heyday niya 2004 eh. Yun yung peak niya, no? The best chance to be president, si Ping. Would you agree? Saan ba kalaban nun? Gloria. Ah. Di ba? Anong kwento niya nun? Nadaya. Hindi, bakit siya sikat nung 2004? Malakas siya sa PAOK TF. Ay, correct. Sa crime. Correct, crime. Anti-crime. Siya yung siya yung tough guy nung time na yon. Ang kalaban lang niya sa imahe nung time na yon, si Fred Lim. Oo, tama. Manila. Pero ano yun, if you wanted toughness, si Ping yung time na yun. So ngayon, tumatakbo siya muli. And I think ang projection niya, statesman na, no? Ano nangyari? Actually, maganda yung ano niya eh, yung evolution ng personality niya sa politician eh, from a tough guy to a fiscalizer in the Senate. Kasi Sa budget. siya yung naghihimay nung madalas magtanong sa budget, usually bumoboto against sa GAA. Program yung fund. At ganyan. saka kinakatawan niya yung kanyang binabanatan. Wala siyang portfolio. Correct. So, hinihimay niya yan. Ang katulad lang yata niya, si Sagisag eh. Pero si Sagisag kasi one term lang eh. Tsaka sa Gisag, consistent, may track record, tsaka may history ng Si integrity. si Ping, yun ang naalala ko, no? Na sabi ko, wala nang ganun, wala nang bumabahala doon sa budget, di ba? Wala nang Ngayon, no? wala nang nag-expose ng mga program, mga lump sum, di ba? Medyo na-miss mo talaga siya dun sa Doon aspeto na yun. aspeto na yun, no? Oo, kasi kina-career niya yun eh. Ngayon, parang wala kang naririnig eh. Oo, nawala eh, no? Hindi, Si Sen Coco yung nagsasalita. may isang senadora na. Dalawa sila. Sino yung isa? Kasi si Sen Coco lang yung hindi bumoto doon sa 2024 isang batch. Pero may isang senador daw? Hindi Sino na siya? kilala eh. Sino? Yung bumalat kay Digong, Sino yun? si Senator Risa. Okay. Pero, so sabi nga natin, maganda yung evolution ng narrative ni Ping Lacson as a politician from a tough guy to fiscalizer. Pero balikan mo yung history niya, lilitaw dyan yung Corotong Baleleng, yung mga rub out, yung kay Corbito, murder case. Yan. Sir Corbito. Oh, yan yung mga lumalabas na kwento. At saka at some point nga, binanggit ko din naman to doon sa podcast namin na
may nagtanong nung kanyang possible at verify kasi yun ng FBI na nag-exist ang Yung- mga ano ba to? Ano ba dollar to? bank accounts sa US. Ang kausap ko lang doon, yung kaibigan ko, si Victor Cortez. Oo. Na nag-apologize siya Si- dahil yung kanyang source Correct. tainted pala. Oo, so si Si Victor Ador Mawanay. Corpus Si yung Mawanay. nagkwento noon that Sabi ko, there kami, are Victor multiple Corpus, ba't bank naniwala ka accounts. ron? Wala, good family man, tsaka sumumpa sa Biblia. Oo. Hindi ba tenants? Oo. Pero he was a bogus witness, di ba? Si Ador Mawanay. Parang si Bicoy. Parang si Bicoy. Parang may kwento rin, may industry dyan. Malaking issue yan nung panahon ni Gloria yan eh. Correct. Although, yun nga, may mga news na nag-confirm, na kinonfirm ng US yung existence ng bank account. But, yun nga po, sinulatan ako maayos yung sulat ni Senator Lacson explaining na yung mga lumabas na yon at that time ay operation sa kanya ni GMA. To destroy him. Kinakalaban niya, to destroy him. So that's his side, explaining kung bakit lumabas itong mga kwento about him having a secret bank account. Pero ano ba, yung FBI, sinabi ba niya na... Hindi naman nila sinabi kung magkano yung amount. Hindi. Kailangan kasi may makita tayo na... Connection ng laundering and Hindi, tsaka ganon. kung FBI yan, pwedeng lumabas yan, pwedeng public document yan. Yun lang yung... Basta nawala Wala akong nakita eh. Basta nawala yung kwento eventually. Ang context ito kasi si Prof. Shelo sa kanyang podcast, hinimay nila yung mga tumatakbo. Yes. Na kung meron mang at one point in their political careers na bahira ng issue ng corruption. Yes. So not necessarily convicted. Oo. Not necessarily guilty, ha? Oo. Basta may mga issues na na-raise to guide the public. So yun yung sinagot ni Senator Ping. Yes. Well, member ng Dynasty, may mga kaso, issues ng corruption. So kay Ping kasi, well, yung kay Dacer nga, the existence of the Ang bank. claim niya, Dynasty wala. Wala. Ang sagot niya rin sa Dacer Corbito, dumiretso raw yung mga underlings niya kay Erap. Wala raw siya kinalaman doon. Which of course, Sa tawag niya, doghouse. Yeah. Sa doghouse siya nun. Oo. Tsaka syempre yung rub out. i-research na lang po, Salvador Bobby Dacer. Grabe po yung pagkakapatay dyan. Nadama yung driver niya. Yes. Si Corbito, Emmanuel Corbito. Dinukot po yan on his way sa Manila Hotel. Correct. Alala ko kay Ping, ininsulto pa dati ni ni Enrile sa balitaktakan nila Senado. Sabi, you, a mere policeman. Ginano niya yan eh. Tsaka hindi namin kasama si Ping sa mga naghaharing uri. Hindi siya wala siyang petty cash na pang duran-duran, no? Ayun, ganyan. Baka naman, Makikita mo yung lifestyle niya, hindi katulad din Simple lang. no? Merong Maserati, di ba? May Porsche, may Yeah. Yun lang yung at least yung from the image, wala akong Correct. ako, ang nadinig ko, anecdotally, at may mga nakakausap din ako ng time na yon, nung PNP chief si Ping, nawala raw yung kotong sa mga driver. Saka lumiit yung baywang. Oo, tama. 34, nag-limit siya ng 34 inches eh. Yes, Tapos, Yun yung wawang niya, di ba? Oo, tama. Wawang mo. at saka humintura yung weteg. At least under his watch. Okay, that's Actually, yun ang paliwanag niya paano siya napunta sa doghouse. Dahil si Erap daw ay Konektado sa iba wedding. yung position doon, no? Oh, kasi sa Parang winarning niya sa ETA, diyan ka babagsak. No? Kaya napunta. Yun naman yung paliwanag niya. Kaya siya napunta sa doghouse, yung issue ng weteng. dahil hinindihan niya. Kasi as far as I know, nung naging provincial director siya ng Bulacan, tama ba? Nagbulacan yan eh. Huminto. Under him, pati yung kotong. Kasi nung time nakakausap ko ng driver din. At pati yung mga kaaway niya, nakaklase niya, nung nakakausap ko ng time na yun. Reluctant yung sinasabi. Huminto nga. Oo. Okay, so at least may mga good things talaga and may memorable sa kanya as a senator. Lalo na yung pagiging fiscalizer, which is a huge factor. Yung issue ng enabler, kasi ngayon, bumabanat na siya kay Duterte. Pero nung time na si Duterte yung presidente, Hindi rin naman siya nagsasalita nag-iingat din siya. Di ba? Well, mixed dahil kinuha siya ni Lenny. Nung in-appoint si Lenny na anti-drug czar. For a while. Kinuha niyang konsulta immediately si Ping. At sinabi ni Ping, ang problema kay Digong, yung demand side ang tinututukan. Kaya nga dahil patay. Correct. Dapat yung supply side. Dahil may record naman yung gobyerno kung sino drug lord. May record naman kung sino yung mga customs officer na nagpapapasok. Meron ka naman, alam mo naman sa Bucor kung saan ginagawa yan. So parang sinasabi niya kay Lenny noon, no? Kaya magkaibigan sila noon. Dito yung focus mo. At eventually,
yun yung ginawa nila, hindi natanggal si Leslie. No? Oo. Pero ang consultant niya ron, si Ping. Si Ping, no? Yun siguro hindi alam. Iko. Oy! Sino yan? Francis Tolentino. No? Sige na nga, sige Kuya, na. ha? Si FT. Gunning for his second term. Daming tumbling eh. No? Nagsama sa Aquino, biglang nag-Duterte. Ngayon, umalis sa Duterte, nag-Marcos. Nag-Marcos. No? So, Does it matter? medyo skill set yun. Yung Kaya nga, tumbling. sa politician, yung palipat-lipat mo ng kulay, Maraming gumagawa niyan. Hindi, accepted yun. Pero sa ating, pinag-uusapan Sa kasi ating din, tatlo term of standard reference natin. natin eh. Di ba? Meron pala tayo? Akala ko, sad-sad yung standard natin eh. Nga nga, based on that standard, parang... yung pagpapalit-palit ng kulay. Yung problema. Oo. Actually, siya yung pumalit sa akin sa posisyon ko, kaya insecure ako eh. Mas magaling kasi. Oo, tumaas yung, yung umupo sa dati kong posisyon. So may axe to grind. Hindi naman, lang, jealousy lang. No? Oo. Ito malamang kasi nakatanggap ako ng letter from his office eh. Pero gusto kong balikan yung, because this is part of his track record dahil dati yung mayor diba, ng Tagaytay. Tagaytay. Oo. Tapos binanggit ko nga yun. Kasi I checked the history. Hindi mo naman pwedeng tanggalin yung history na yun. May nag-file ng case against him. Anong case? Yung mga issues ng mga lupain sa Tagaytay. No? Halimbawa, conflict of interest dahil as mayor siya, hindi mababayaran ng mga real property tax, diba? So, yan papa-auction ng munisipyo. Sino yung mga nakakabili? Oo, yan. So, may someone filed the case against him. Marami. Pero yun nga, nililinaw din naman natin dahil pinadala niya tayo ng clearance niya. Kumuha siya ng clearance from the ombudsman na wala na siyang pending case sa ombudsman. Ang sinasabi ko lang, at some point in his career, someone raised that concern. Naakusahan. Yeah, so sinasabi ko, alam niya ng mga tao sa Tagaytay kasi ano ba yung totoong kwento doon, diba? Sila rin yung may hawak doon. Sila rin yung dynasty ron. Oo. At hindi ako magugulat kung lalaban yan on a higher level yung dynasty nila sa province. Pero siyempre, mahirap may labanan yung mga Remulla. Pero tingin ko, waiting on the wings yung mga yan. No? Pero ngayon kasi, siya yung champion ng West Philippine Sea. Siya talaga? Siya yung head ng bagong form na maritime committee. Hindi yung champion na utusan ng mag-head ng committee. Hindi, kasi packaging niya sa sarili niya. Pag champion ka, talaga dapat kasi pinaglalaban mo. Yes. Saka dapat pa ng Duterte maingay na siya. Dapat consistent ka. Kasi itong kiniklaim niya, itong dalawang bagong maritime laws natin. No? So, yung packaging niya, champion. Pero nung 6 na taon ni Digong, na pro-China. Exactly. Wala kang narinig ni Bulong. Oo. Yun yung pangko. Yun yung aking reklamo. No? When do you say na genuinely champion talaga at concerned siya sa West Philippine Sea? Parang yung mga tumatalon dun sa FIBA game, no, na naka-West Philippine Sea, di ba? No, mga 2-3 ron, mga pro-Digong eh. Oo nga. Noong panahon ni Duterte, walang nagsasalita. Yes. Diba? Yun din yung banat ko kay seatmate. Seatmate ko yan sa cabinet. Sa cabinet. Anong MMDA siya? Ano ba? MMDA, no? Ang problema kasi sa inyo, taas ang standard nyo. Yun lang. Kung babaan nyo, di wala tayong frustration. Kung babaan natin, boycott. Abolish na lang natin kasi wala rin naman pala sila pag binaba natin. Boycott na. Ibig sabihin, okay lang wala silang ginagawa. Lalo na kung wala kang alternative, di ba? Okay lang na hindi sila pumupuna. Pag-participate ka na lang sa 2028, yung ba ipopropose natin sa mga botante? Pwede mamaya, kaya nga nasa gitna siya. Next na. Binay brand, no? Okay. Outgoing mayor ng Makati. Tanungin natin si Com Heidi kasi siya yung nag-audit ng mga Binay project sa Makati. Diba? Pero kanya, dynasty na nag-away-away. Nag-away-away. Hindi niya kabati si Nancy Binay na outgoing. Nancy is running for mayor, no? Yes. Kalaban yung asawa. Pero yung kapatid niya, kahit nung simula, mababa yung expectation mo. Nalpo naman eh. May growth. Yeah. Si Nancy. Character development. Actually, alam mo, si Senator Nancy, ang observation ko sa mga hearing, quiet yan eh, hindi yan masyadong mapapel, di ba? But very substantive yung mga tinatanong, nag-aaral. So, isa siya sa mga... Yes, correct. Kahit kulang sa stock knowledge, at least alam niya. Alam niya yung hindi niya alam. Hindi, tsaka may growth nga. Toward the... kasi una, wala rin akong believe dyan nung nanalo. Pero makikita mo, nag-improve, nagiging substantive siya. Saka yung mga banat sa kanya, binabaliktad niya. Halimbawa yung kampanya niya, yung team lang. Correct. Pero ito ano kasi to, hindi man pero si siyempre, Nancy. as a dynasty, as a clan,
maraming mababanat, lalo na si Heidi Mendoza. Yeah. Diba? Yes. Si Abby, if I'm not mistaken, ang imahe niya kumpara sa mga kapatid niya, siya yung brainy. Yes. Diba? Actually, nasa University of Makati ako the other day. Tapos yan ay university, local, ano yan ano yung tawag LUC. Local government college and university. So, funded sila. Maganda yung university mo siyang Lasal. Maganda, Well-funded, magkakaroon na sila ng medicine program, yan. And kinukwento sa akin ng mga staff. Kasi tinatanong ko, so, kanina na kayo nakipag-deal? Sa Taguig ba? Or sa Makati? because of the decision. A lot of nice things to say na wala kaming natatanggap na pressure in terms of admission, very professional yung handling ni Mayor. And I think it's fair to put it out there because that's the feedback na nakuha ko mula sa... Hindi na natin dinig ko na si si Abby, ano siya, a very good administrator as a mayor. Yes. Very efficient, tapos medyo progressive mag-isip, no? Yeah. In terms of policies. Tsaka sabi niya, Hindi masyadong mayabang, katulad ng karamihan ng mga mayors natin. Yes, diba? yes. Bigger than life yung kanilang projection. Diba? Dahil may ambition for higher position or continuity. Tsaka kinukwento nila sa akin doon, hindi daw yan, di ba yung mga ibang local officials, patay, binyag, libing, tapos sa gabi, lahat ng patay pupuntahan yan. Yung formula ng tatay niya. Hindi raw siya ganun. Ibang-iba daw siya. Meron siyang regular town hall meeting to consult and get feedback from constituency. Pero hindi mo daw yan makikita na araw-araw nag-iikot. Dahil nga hindi efficient sayang yung oras, mas maraming mo. Kasi may level na modernity. Hindi niya sinusunod yung trapo moves na yun. Yeah. Okay. That's interesting yan. Nung isang araw ko lang na... Yun lang, malaking bahagi ng kanyang constituency nasa Taguig na ngayon. Yes. Kaya hindi ako magugulat kung in the future ay gagamitin yun. Or kung doon siya tumakbo. Dahil wala pang district yun Walang district pa yung yung 10 barangay na yun which now comprise 30% of the voters sa Taguig. Correct. Ang laki ng back ng boto ng mga Binay galing doon So may positive, pero ibalik din natin na miyembro nga sila ng dinastiya at yung sa history din ng pamamalakad sa Makati, madaming issue ng korupsyon ang nahukay dyan ni dating Commissioner Heidi Mendoza. Yun lang si Abby, nakalaban yung mga nakasuhan. Yung kanyang si Junjun, yung kanyang tatay, pati tatay niya, pinampihan si Junjun. Saka yung lalaking kapatid, Junjun. no? Siya yung parang lumabas Correct. Kasi ang mga nakasuhan nun yung si nanay, si former VP, at saka si kapatid, si brother. Kaya si brother ay disqualified na. Perpetually yata. Tapos sila, nandun sa kampo ni... Sa kabila. Nung nag-away-away yung... So yung ganyang dynamics ba within a political dynasty, hindi naman siya necessarily dapat hadlang kung gusto maging senador ng isa. Kasi technically, dynasty sila, magkagalit naman. Hindi, sinasabi lang natin, hindi mo pwedeng i-label na good or bad. May gray area. Oo nga, pero can that also, pwede nang okay na yan. Miski papalitan ka ng kapatid mo, mag-iiba naman kayo ng Sa limited choice mo, at ito lang ang choice mo. Magkalaban niya Hindi nga endorse siya ng kapatid Magkapilido sila, pero... Hindi, kailangan mong kailangan mong lumalim pa ng analysis. Hindi mo pwedeng tingnan at i-dismiss lang based on brand. Kasi kung halimbawa, nasa Makati ka, yun lang ang choice mo. Himay-himayin mo ngayon yung mga Binay as individuals. Kung ano yung track record nila. Ako nga, gusto ko magkaroon ng isang component o poll sa Senado na talagang galing sa local. Para yung karanasan diyan may elevator na national level. As legislators. Sana may ganung klaseng poll. Mga tipo ni Vico Soto. Tama. Diba? Mga tipo ni Benji Magalong. May ginawa naman sa local at maganda naman yung nagawa. Sana may elevate naman diyan. Correct. Lalo na patapos yung term nila sa 2028. So pwede nila makasama yung mga modern leaders. Last termer na ba sila? Last termer na. Tama. At saka yung direction kasi ng government natin ngayon, mas maraming function ang dinidevolve sa local governments. Yes, lalo na ngayon sa Mandalas Law, di ba? Yes, nafa-factor in yun sa pagdidesign ng national law, yung mga concerns at the local. Meron pa Di pa lumilitaw. Special assistant. Yan, favorite mo yan. Favorite yan ni Senator. Sabi ko nga dare kita. Yung paborito dyan, no? Amy Marcos. Nung last Valentine, may pinala siya. Sabi ko, diba? baka naman pwede yung exemption dun sa 16 to 30 years old. Diba? Hindi ako lang masyadong retokada Diba?
Baka may exemption naman. Talagang challenge ko si Sen Edu para maging legit yung pagiging part niya ng elite class. Dapat natural yung beauty mo. Amy Marcos. Hindi nagsusuot ka ng Wednesday na attire. Sa Wednesday. Tapos susuot ka ng pupita. So, bibigyan natin tong solo review kay kay Sen Edu. Tinamaan Valentine's. You have the floor. Hindi, masyadong pro-China. Yun yung aking napaka-fundamental na issue. Masyadong pro-China. Tsaka masyadong pro-Duterte. Correct. At anti-bongbong. Ha? Anti-bongbong. Anti-brother. But could it be a strategy? Na? Kasi Marcos siya So yung mga Marcos loyalists would always vote for her as a Marcos. And therefore, kung i-broaden mo yung yung botante, iboboto sa'yo. Parang Peter Marcos loyalist na lang si Gadon. Kaso baka ma-turn off kasi binabaratan nila yung kapangalan ng tatay Oo, diba? So, to maintain yung support na nakuha niya sa mga DDS, dito siya, dikit siya kay Kumusta ba siya sa mga survey? Kung siya best of both worlds. Oo, nag-benefit. Duterte, makakatabo siya. Tapos Marcos siya, makakatabo pa rin siya. Kaso yun yung kanyang assumption. Kaya, di ba, binanata natin siya na namamangka sa dalawang ilog. No? Lulubugan ngayong bangka. At nagre-react siya sa mga ganyang banat. At sa ngayon, lumulubog. At sinasagot niya kinabukasan, di ba? So, ibig sabihin may open communication kayong dalawa? Hindi naman, kung nanonood siya, dahil Kala ko bukas ang kasama siya sa fan base ng host. Hindi, baka ka-text siya. Piling ko ka-text Oo nga. Ganyan naman simple lang diba? Feeling ko magkakaroon na exemption doon sa 15 to 30. Natural beauty. 16 pala to 30. Natural beauty. 18 pala baka makasuhan. Highway may kasalanan. Natural beauty. Sila yung lumalabas sa mga survey pero take note, unang bugso pa lang ito. Kikilatisin din natin yung mga hindi ganun kasikat o kayaman pero baka naman mas deserving pa na maupo sa Senado. Itinuturing ang midterm elections na referendum sa nakaupong Pangulo. Kung manalo yung mga manok niya, nasa kanya pa ang suporta ng karamihan. Kung hindi naman, alam na. Pero syempre, marami sa mga kandidato nakadikit doon sa nakaupo sa Malacanang. Pero pag iba na yung Pangulo, lipat naman sila. May tawag doon, di ba?